Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Call of the Wild. Halina't simulan na natin. Sa gitna ng Arctic, maraming alamat ang kumalat tungkol sa napakalaking dami ng ginto na nakaakit ng maraming mapangahas na manero. Ngunit upang makarating sa malayong hilaga, kailangan ng mga unang tagapagsapalaran ng malalakas at malulusog na aso upang hilahin ang kanilang mga sled sa ibabaw ng mga bundok. Dahil dito, nagsimula ang malawakang pagdakip ng mga aso sa buong hilagang hemispero. Hindi na mamalayan ng panganib na kanyang kinakaharap, si Buck, ang aso ni Hukom Miller, ay palakad-lakad ng walang ingat sa bayan, nakikisalamuha sa mga tao at humahabol sa tagadala ng sulat. Habang siya ay naglalakad sa kalsada, dumating sa Santa Clara Valley ang isang kriminal na nanghuhuli ng mga aso at nakita si Buck bilang perpektong target. Pagkatapos niyang maglaro sa lungsod, umuwi si Buck at nadatnan ng mga tauhan na naghahanda para sa kaarawan ni Hukom Miller. Dahil alam nilang matakos si Buck, itinago nila ang lahat ng pagkain at pinaalis siya. Matapos siyang palayasin, nagsimula siyang habulin ang isang liebre sa bakuran, ngunit inakala ng hukom na pumunta siya sa bayan, kaya inutusan ang mga tauhan na ihain ang pagkain sa labas. Nang mabaigo si Buck sa kanyang pangangaso, bumalik siya sa bakuran at nakita ang handaan. Dahil sa sobrang tuwa, bigla siyang lumapit at kumuha ng malaking piraso ng manok sa mesa, sinira niya ang buong handaan. Dahil sa galit, pinatulog siya ni Miller sa bakuran bilang parusa. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, dumating ang kriminal, ginamit ang maliit na bola para akitin siya, at isinilid si Buck sa isang kahon. Habang bihag ng mga kriminal, dinala si Buck papuntang Arctic, nakakulong sa masikip na kahon, walang pagkain o tubig, at napilitang uminom ng tubig ulan upang mabuhay. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dumating siya sa isang lugar kung saan siya ay pinalaya ng isang lalaking may kakaibang itsura, ngunit agad siyang tinakot nito gamit ang pamalo upang sanayin siya. Sa una, sinubukan ni Buck na lumaban, ngunit nang mapagtantong wala siyang laban, sumuko siya at dinala sa lugar kung saan naroon ang iba pang mga asong ibinibenta. Doon, unang beses siyang binigyan ng pagkain at tubig matapos ang ilang araw. Kahit mahina, pinilit niyang mag-ipon ng lakas at tinangka niyang makawala sa pagkakatali. Binangga niya ang pinto at nabangga ang isa sa mga kriminal, ngunit hindi siya nakatakas dahil siya ay nasa kubyerta ng barko patungong Alaska. Pagdating sa Yukon, ginabayan siya ng isang marinero, ngunit natigilan siya ng unang beses niyang maramdaman ang nyebe. Habang umuulan ng nyebe, tuwang-tuwa siya at sinubukang kagatin ang mga nyebeng tumatama sa hangin, ngunit natanggal ang tali at tumakbo papunta sa daungan. Sa kanyang pagtakas, nabangga niya si John, isang matandang lalaki, at nahulog ang harmonika nito. Agad na pinulot ni Buck ang instrumento at ibinalik sa kanya, bagay na labis na ikinatuwa ni John dahil may malaking halaga ito sa kanya. Pagkatapos noon, nakita siyang muli ng marinero at ibinente kay Perrault, isang Pranses na nangangailangan ng isa pang aso para sa kanyang sled team. Dinala ni Perrault si Buck sa kampo, at nagreklamo ang kanyang asawa na si Francois dahil doble raw ang ibinayad niya para sa aso. Ngayon pa man, sinabi ni Perrault na sulit ito. Ipinakilala ni Perrault si Buck sa iba pang mga aso, na mainit naman siyang tinanggap, maliban kay Spitz, ang alpha dog, na agad siyang kinamuhian. Ipinaliwanag ni Perrault na kailangan nilang sundan ang bagong ruta papuntang Dawson upang maghatid ng mga liham. Ngunit abala si Buck sa pagtatanggal ng kanyang kwelyo hanggang sa matamba siya. Nang magsimula ang paglalakbay, itinali si Buck sa sled. Kasama ang iba, dahil baguhan, siya ay natulak at nadulas sa nyebe. Kalaunan, napilitan siyang magpursige at humila kasama ng grupo, ngunit nang makakita ng liebre ay na-distract at nabangga ang sled sa bangin. Ipinaliwanag ni Perrault na sila ay isang grupo, kapag may bumagsak, lahat ay babagsak. Naantig si Buck at nagbigay ng buong lakas sa paglalakbay hanggang sa maubusan siya ng enerhiya. Dahil dito, nagpahinga sila sa gabi. Sa lamig ng gabi, pumasok si Buck sa tolda at itinaboy si Francois. Nagalit ang babae at pinalayas siya, ngunit nang makalabas si Buck, nakita niya ang isang dambuhalang lobo na may dilaw na mga mata bago ito naglaho sa ulap. Kinabukasan, patuloy na nahirapan si Buck sa paglalakbay at nabangga pa sa sanga, ngunit nakatapos sila ng ruta at ginantimpalaan ng isda. Sa pagkain, ninakaw ni Spitz ang isda ng isa sa mga aso, ngunit ibinigay ni Buck ang kanyang bahagi upang ayusin ang gulo. Nang tumanggi si Spitz na magbahagi ng tubig, sinira ni Buck ang yelo upang makainom ang lahat. Unti-unting natutunan ni Buck ang maging mahusay na sled dog at nakasabay sa iba, pinapabilis ang biyahe. Sa huling bahagi ng paglalakbay,
kinailangan nilang tumawid sa bagong nagyelong lawa. Habang sinusuri ni Francois ang yelo, bigla itong nabasag at nahulog siya sa malamig na tubig. Mabilis na tumalon si Buck upang sagipin siya, at matapos makita ang anino ng itim na lobo, buong lakas niyang binasag ang yelo at nailigtas ang babae. Habang tinutulungan siya ni Pearl, tinangay si Buck ng agos ngunit nakabalik din sa pamamagitan ng pag-abot ng helm. Laking tuwa ni Pearl at niyakap siya. Ngunit mula sa malayo, nakita ni Spitz ang lahat at nagsimulang mainggit. Kinagabihan, habang nagpapainit sila sa apoy, nagpasalamat si Francois kay Buck at binigyan ito ng pagkain. Ngunit muling nagselos si Spitz. Nang matapos ang babae sa pagkain, hinabol ni Buck ang isa pang liebre at nang bitawan niya ito, biglang lumabas si Spitz at pinatay ang hayop. Galit si Buck at tinahulan si Spitz, ngunit sinugod siya ng alpha dog at kinagat sa leeg. Ayaw ni Buck lumaban, kaya tinanggap niya ang mga kagat hanggang sa halos mawalan siya ng malay. Ngunit nang muling magising, napuno siya ng tapang at sinugod si Spitz, na tuluyang natalo at tumakbo palayo, tinanggap ang pagkatalo. Kinabukasan, hinanap ni Pearl si Spitz ngunit hindi ito makita. Sinubukan niyang ipalit ang ibang aso bilang pinuno, ngunit tumanggi ang lahat. Si Buck lamang ang lumapit sa unahan at pamwesto bilang leader. Tinanggap ni Pearl ang desisyon ng grupo at napahanga sa bilis ni Buck. Habang papunta sa Dawson, sinalubong sila ng malaking avalanche. Habang inuutusan ni Pearl na umiwas, sinunod ni Buck ang kanyang instinct at tumakbo patungo sa kuweba, na iligtas ang buong grupo. Sa wakas, nakarating sila sa Dawson ng ligtas at sa record na oras. Habang pinagmamasdan ni Buck ang paligid, muli niyang nakita si John. Ngayon ay nasa isang maliit na kubo, nagsusulat ng liham para sa kanyang asawa. Kinabukasan, paalis na si Pearl sa bayan nang biglang tumakbo si John upang maibigay ang kanyang liham. Pagkakita ni Buck sa lalaki, huminto siya at parang nagbigay ng senadorya sa kanyang tagapag-alaga na kunin ang pakete. Ngunit nang tumanggi ito, kinuha mismo ni Buck ang sulat mula sa kamay ni John at iniabot kay Francois. Pagkatapos may handa ang lahat, tumulak silang patimog upang mangolekta ng higit pang mga liham, at matapos lamang ang 8 araw ay nakabalik sila sa Dawson, isang record na oras. Pagbalik sa bayan, iniabot ni Pearl ang mga sobra sa isang empleyado ng Koryo, na nagsabing isa sa mga liham ay para sa kanya. Binasa niya ito at natuklasang galing ito sa kanyang amo, ipinag-utos na ibenta ang mga aso at bumalik sa Quebec dahil magkakaroon na ng linya ng telegrapo sa ruta nilang iyon. Bagaman nalungkot, ipinagbili ng mag-asawa ang mga aso at nagpaalam, sinasabing mula ngayon si Buck na ang baalang mamuno sa Cowan. Ilang araw ang lumipas at dumating sa Dawson ang isang bagong manlalakbay na nagngangalang Hal. Binili niya ang mga aso, ngunit ng oras na para umalis, hindi nila mahayla ang sled. Akala ni Hal, tamad ang mga hayop, kaya't tinangka niyang paluan sila gamit ang pamalo. Sa sandaling iyon, dumating si John at pinigilan siya, ipinaliwanag na nagyelo ang mga bakal ng sled kaya hindi ito makagalaw. Tinuruan niya si Hal na gamitin ang oar upang paluwagin ang mga blade, ngunit nang mapansin niyang walang alam ang lalaki, siya mismo ang kumilos at inalis ang sled gamit ang sariling kamay. Habang ginagawa niya ito, tinanong niya si Hal kung naghahanap ba ito ng ginto. Nang tumango ang lalaki, ipinaliwanag ni John na malapit na ang tagsibol, at dahil natutunaw na ang yelo, napakadelikado ng pagtawid ng sled. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Hal, inakala nitong gusto lamang niyang agawin ang ginto. Nagpatuloy si Hal sa paglalakbay kahit walang alam, naligaw sa daan, at pinilit ang mga aso na hilahin ang sled paakyat ng bundok, halos magdulot ng aksidente. Habang pinagmamasdan ni John ang pagkatunaw ng nyebe sa kanyang bahay, napagpasyahan niyang sundan si Hal. Natagpuan niya itong pinipilit pa ring magpatuloy gamit ang baril habang hirap na ang mga aso. Dumating si John sa oras upang iligtas sila, itinulak si Hal sa nyebe, at sinabi niyang anumang sandali ay matutunaw na ang yelo. Ngunit mas lalo lamang itong nagduda na gusto ni John ang kanyang ginto. Habang pinuputol ni John ang tali ni Buck, sinamantala ni Hal ang pagkakataon, kinuha ang baril at nagpaputok sa ere bilang babala. Iniwan niyang walang malay si Buck at nagpatuloy kasama ang iba pang mga aso, na pareho ng sugatan. Makalipas ang 2 araw, nagising si Buck at nakita na natunaw na ang ilog. Nag-aalala siya sa mga kasamahan ngunit wala na siyang magawa kundi yumalulong sa tubig. Samantala, pumunta si John sa bar upang uminom, at sinundan siya ni Buck upang bantayan. Dumating muli si Hal, galit at lasing, at sinimulang saktan si John, sinasabing nagtakbuhan ang mga aso.
Agad na sumugod si Buck upang ipagtanggol ang kaibigan, ngunit sinamantala ni Hal ang sitwasyon at sinabi na may rabi si Buck at kailangang patayin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ng hukom ng Dawson na tinangka ni Hal na bunutin ng baril at agad siyang inagawan, pinalayas palabas ng bar at ng buong bayan. Nang makauwi si John, napansin ni Buck na amoy alak siya at ibinaon ang bote ng whiskey sa bakuran. Hinanap ito ni John, ngunit nang hindi ibinigay ni Buck, nagsimula siyang maglabas ng sama ng loob. Isinalaysay niya na matagal nang nawala ang kanyang anak at dahil doon ay nasira ang kanyang pamilya. Magdamag silang nag-usap hanggang sa kinabukasan, kinuha ni John ang mapa ng Yukon at sinabi na pangarap ng kanyang anak na tuklasin ang kabundukan, ang mga lugar na hindi pa nararating ng tao. Upang matupad ito, inimbitahan niya si Buck na samahan siyang maglakbay sa labas ng mapa, gaya ng pangarap ng kanyang anak. Sumakay sila sa kano at nagsimula ang kanilang pakikipagsapalaran. Matapos malampasan ng ilang talon at agos ng tubig, nasira ang bangka at napilitan silang maglakad. Samantala, pinasok ni Hal ang bahay ni John dala ang baril upang maghayganti. Ang tanging nakita niya roon ay ang naiwan nilang mapa. Sinundan niya ang mga guhit sa mapa, naniwalang iyon ang daan patungo sa ginto, at nagpasya siyang habulin sila. Sa kagubatan, ipinagpatuloy ni John at Buck ang paglalakbay hanggang sa matagpuan nila ang isang lumang kubo kung saan sila nagpalipas ng gabi. Habang sinusuri ni John ang lugar, nakakita siya ng lumang bote ng alak. At inilagay ito sa mataas na lugar na hindi maaabot ni Buck. Kinabukasan, naliligo si John nang may mapansin siyang kumikislap sa tubig. Lamusong siya at natuklas ang puno ng ginto ang ilalim ng ilog, totoo pala ang alamat tungkol sa lugar na mayaman sa ginto. Habang abala si John sa paghahanap ng mga piraso ng ginto, nakita ni Buck ang isang puting lobo na tumatakbo sa gubat at sinundan ito. Ngunit habang hinahanap niya ito, hinarap siya ng isang malaking oso, kaya napilitan siyang lumayo sa daan. Pagkalipas ng ilang sandali, muling lumitaw ang lobo sa ibabaw ng bato. Lumapit ito ng dahan-dahan, ngunit dahil sa pagkasabik ni Buck, natakot ang lobo at tumakbo papasok sa gubat. Pagkatapos noon, napansin ni Buck ang pagkakapareho ng kanilang mga bakas sa lupa. Nais niyang makalapit upang makabuo ng bagong kawan. Mula sa malayo, pinanood niya ang mga lobo habang nangangaso ng isang baboy ramo. Nang isa sa kanila ay madulas at tanggean ng agos, agad siyang sumugod at tinulungan itong makawala bago pa mahulog sa talon. Sa tulong ni Buck, nailigtas ang lobo, at mula noon ay tinanggap siya ng grupo bilang isa sa kanila. Simula noon, nakisama si Buck sa mga lobo, natutong manghuli at mabuhay sa kagubatan. Habang nagdadala siya ng pagkain sa kubo, patuloy namang sumusulat si John ng mga liham sa kanyang dating asawa, ikinukwento ang kanilang mga karanasan at ang malaking pagbabago kay Buck. Ngunit sa kabila nito, nagtatanong siya sa sarili kung siya rin ba ay nagbabago o nadadala na ng kasakiman. Isang gabi, uminom muli si John habang hinihintay si Buck, ngunit nang dumating ang aso, tila mas kalmado na siya. Itinapon ni John ang natitirang alak at inisip kung gaano kasaya ang kanyang anak kung naroon ito. Kinabukasan, sinundan niya si Buck at nakita na naglalaro ito kasama ang mga lobo sa gitna ng kagubatan. Napagtanto niyang natagpuan na ni Buck ang tunay na tahanan. Nagpasya si John na oras na rin para bumalik sa kanya. Itinapon niya pabalik sa ilog ang halos lahat ng ginto, itinatira lamang ang sapat upang muling makapagsimula. Sinabi niya kay Buck na babalik na siya sa kanyang asawa at hiniling na bumalik ito sa kubo kinabukasan upang magpaalam. Ngunit ng gabing iyon, natunton ni Hal ang lugar at binaril ang lampara, dahilan upang magliyab ang buong kubo. Agad na tumakbo si Buck pabalik, ngunit nadatnan niyang naglalaban na sina John at Hal para sa baril. Bagaman matanda na si John, nasuntok niya si Hal, ngunit nabawi ng masama ang baril at binaril siya sa balakang, hinihingi ang ginto. Inihagis ni John ang mga piraso ng ginto at sinabing wala ni isang nugget ang makapagbabalik sa kanyang anak. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Hal at nagtangkang patayin siya. Sa sandaling iyon, tumalon mula sa bubong ng nasusunog na kubo si Buck at sinunggaban ang lalaki, inagaw ang baril. Nang bunutin ni Hal ang pamalo, naalala ni Buck ang mga pahirap na naranasan niya noon at natakot. Sa huling sandali, hinawakan niya ang pamalo gamit ang ngipin, inagaw ito, at hinayla si Hal patungo sa gitna ng nasusunog na bahay na tuluyang gumuho sa ibabaw ng lalaki. Lumapit si Buck kay John, na halos hindi na makagalaw, at nagpasalamat ito bago mawalan ng malay. Hindi iniwan ni Buck ang kaibigan at nanatiling kasama niya hanggang sa huling sandali. Kinabukasan, lumapit ang isa sa mga lobo upang aliwin si Buck,
at magkasama silang umalis papasok sa kagubatan. Mula noon, sumama si Buck sa kawan ng mga lobo at pinamunuan sila tungo sa isang buhay na walang takot, handang harapin ang sinumang banta sa kanilang tahanan. Dito na nagtatapos ng pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.